Ayan, good morning sa atin. It's a Monday, Monday devotion ko po. At salamat sa Panginoon, kahapon pong pagsamba ay nakita natin patuloy po yung presensya ng ating Panginoon at patuloy po nating pasalamatan ng Diyos na kumikilos patuloy sa ating pong iglesia. Panalangin din po natin ang mga miyembro at kung ano po mga bagay na kanila pong pinakaharap at patuloy na sitwasyon. Still po, ang Diyos pa rin po ang dapat natin bigyan ng parangal sa buhay po ng bawat sa po sa atin. Gaya po ng awit 34:18, dito pinapakita na malapit ang Diyos sa mga nagdurusa or broken-hearted. At hindi lang po yun, siya po ay tumutulong sa mga taong walang pag-asa. Siya ang nagbibigay pag-asa. Ito pong verse na ito na nilikha o sinulat po ni David ay makita natin ito po yung the best po sa buhay ng tao. Ibig po sabihin, bakit po naging the best? Kasi po, kadalasan po may mga pagkakataon sa buhay po ng tao na inaakala po natin na pagkapag nasa problema po tayo, sa pagdurusa po tayo, minsan tinatanong natin, nasaan ang Diyos? May Diyos ba? Yun ang kadalasan pong nagbibigay po sa atin ng mga katanungan dahil po sa nagbubunsod nga po sa atin yung ating po mga pagdurusa sa problema, sa karamdaman, sa mga sitwasyon na may kapighatian, maging sa anumang circumstansya ng buhay ay kapag ang tao po'y nagdurusa, inaakala niya na naiwanan na siya at siya lang ang na-isolate po siya sa ganong problems. Pero ang nagandahan po ng ating Diyos na buhay, siya po ay malapit pala. Nakikita ko kasi ng Diyos yung feelings po natin. Di katulad po ng Diyos-Diyosan, mga hindi niniwala sa Diyos, hindi nila feel yung nararamdaman po natin, yung sitwasyon po natin. Pero ang Diyos po, feel po yun. Mas lalo na higit na nalulungkot po. Kung makikita po natin sa Luke 11:35, ang banggit po doon, Jesus wept. Sabihin, umiyak si Jesus. Ito yung pinakamaigsing talata sa Biblia. Na kung saan po nakita doon na namighati din ang puso ng anak dahil nga po sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Meaning, nalungkot po rin siya. Meron din po kasi noong that time pinapakita po ng kasalukuyang sitwasyon noon na ang Kristo ay meron din po emosyon kasi siya po ay nagsakatawang tao. Kaya kung ano man po yung nararamdaman ng tao noon, nagugutom, nauuhaw, nagkakaproblema, nagbibigay ng kasakitan ng bawat eksena sa buhay, pero napakita po ng Kristo ay tao, talaga naman pong kasama po nila sa kanila pong kalungkutan, nakikiisa po siya. At hindi lang po yun, ay siya po ay tumutulong patuloy din po doon po sa mga walang pag-asa. Kaya naman nakita po natin nung time na sumapit, si Ben lumapit siya doon at nakiisa po siya. Hindi lamang po nakiisa siya, kundi pinakita po yun ng buhayin po si Lazaro. Kaya naman po ang kagandahan po dito, tayo po bilang mga anak ng Diyos na patuloy lang tayo magtiwala sa ating Diyos. Sapagkat ang pinaka dapat natin maunawaan, sa bawat paglapit natin sa Diyos, hindi naman po yung antimano po ang nakikita po sa atin ay yung paghingi po natin. Ang automatic naman po paglalapit tayo, may pangailangan po tayo sa Diyos. Kasi kung wala tayong pangailangan sa Diyos, hindi tayo lalapit. Pangalawa, kung tayo po laging kumpleto, maayos, walang problema, hindi rin po tayo lalapit sa ating Diyos na mawahay. Ibig po sabihin, may mga bagay po na ginagamit po o pinapaintulutan po ng Diyos, yung mga bagay na dumarating po sa ating kabiguan, sa atin na mga pagdurusa, mga problems na yan, mga testing ng buhay, upang sa ganoon po makita natin na mas pinaka-the best po na umaagapay po sa atin ang banal na Espiritu. Tuloy lamang po tayo manangan sapagkat kung wala tayong kapag-apag-asa,
at imposible yung mga bagay na nakikita po natin para sa ngayon, ang Diyos po, lagi pong sapat ang biyaya at pagliligtas po ng ating Panginoon. Salamat po at magandang araw po sa bawat isa.